Pilipinas, ang oras, alas 6:05 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro Manila. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy, saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Narito ng mga ACS Balita. Halos 100,000 trabaho alok ng DOLE sa ika-128 Independence Day Celebration. Visa-free entry ng mga Pinoy pinag-aaralan ng Japan. Ang ahensya ng pamahalaan pinakilos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Malawak na pinsala na itala. Death toll umabot na sa mahigit 30. Senador Kiko Pangilinan nilinaw na hindi formal hearing ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Tulfo, kundi consultative meeting lang. Senator Gatchalian, official ng nakalista sa website ng Senado bilang Senate President pro tempore. Senator Erwin Tulfo kinasuhan na sa Pasay RTC ang 3 sa 18 Maleta Boys. ACS Balita. Yan headlines sa ating mga ACS Balita. Ngayong araw ng Martes, 9 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami ho inyong mga kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Mamaya alamin natin ang kalagayan ng ating panahon at syempre sitwasyon sa ating mga lansangan. Pero bago dyan, puntahan muna natin ang mga good news. ACS Good News. Sa ating good news, agad na mahigit 95,000 na trabaho ang nakaabang para sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay sa mga job fair na isasagawa sa buong bansa sa June 12 bilang pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 55 job fair ang gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa simula bukas. Tinatayang 1,181 na local at overseas employers ang lalahok at mag-aalok ng kabuang 95,240 na bakanting posisyon. Kabilang sa mga industriyang may pinakamaraming bukas sa trabaho ay nasa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at accommodation at food service. Kabilang naman sa mga pinakahinahanap na posisyon ng sales clerk o store crew, production operator, construction worker, call center representative at service crew. Nagkakaroon din ng mga serbisyo para sa pagproseso ng mga dokumento at mga skills training program sa mga venue ng job fair upang mapadali ang pag-a-apply ng mga naghahanap ng trabaho. Hinihimok ng DOLE mga job seeker na samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng angkop na kabuhayan. Para naman sa mga mahihilig maglamyarda, pinag-aaralan na ng Japan ang mga posibleng hakbang para gawing mas madali ang pagbiyahe ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Kabilang ang posibilidad ng visa-free entry. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, patuloy na gumagawa ng mga aksyon ng embahada para mapabuti at mapabilis ang application process para sa mga Pinoy na nais pumunta ng Japan. Bagaman walang idinetalyeng anumang pagbabago sa kanilang polisiya, sinabi ni Kazuya na may ilang salik silang kinakailangang ikonsidera bago magdesisyon gaya ng public safety, national security, economic considerations at social impacts. Hindi naman nagbigay ng timeline ng opisyal kung kailan magpapasya ang bansa kaugnay ng posibleng visa-free entry
sa Japan. ACS Balita. Medyo maalinsangan sa magdamag kahit pumasok na tayo sa tag-ulan. Ito ba yung tinatawag na monsoon break na ba ito, Madam Kisses? Alamin natin kay Miss Charmaine Varela ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning. Good morning. Yes, good morning din po Sir Daniel, maging sa lahat ng ating mga pakinig at naritong ulat sa laging panahon. Sa ngayon po ay hindi pa rin yung ating hanging habagat dito pa lang sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw na mga kalat-kalat na mga pagulan at makulimlim na kalangitan sa may Ilocos. Asahan din po natin yung mga pagulan na dala ng frontal system dito sa may bahagi naman ng Batanes. Pero walang LPA, loob at labas ng bansa. Yes po, tama po kayo. Wala naman po tayong binabantayan pa sa ngayon na LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright. Ma'am Charmaine, napanotaryo mo na pala yung pangalan mo. Yes po, okay na po. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Okay, maraming salamat po. Mula sa Weather Bureau, DOST Pag-asa, isa ho sa ating mga weather specialist, si Ma'am Charmaine Varela. ACS Balita. Alamin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nasa linya natin ang MMDA Metro Base sa pamamagitan ni Gia Ravales. Gia, good morning. Good morning po at sa mga tagapakinig po ng DZRH, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng traffic dito po sa may Pituas hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Masusunod naman po ng bahagyang pagbabagal dito na po sa may tramo hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa north part ng EDSA. Ang north po ay maluwag na maluwag at dire-diretso o tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Ang C5 naman po, ang southbound ng C5 simula po dito sa may Libis hanggang makarating po yan sa may Calle Industria ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At simula naman po dito sa Julia Vargas at hanggang makarating po yan dito sa may Lanusa ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas po yan ng SLEX. Ang southbound naman po ng C5 sa mga oras na ito ay maluwag pa rin po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga kay Ma'am Gia Rivales ng MMDA Metro Base. Bureau of Customs nalampasan ng target collection sa unang 5 buwan ng 2026 ayon sa Malacanang. Report mula sa Palasyo. RH14 Lep Narciso, Miss Let. Ibinida ng Malacanang na hindi lang nakamit kundi nalagpasan ng Bureau of Customs ang target collection nito sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nagtala ang BOC ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon mula January hanggang May 2026. Mas mataas ito ng 9.3 billion pesos sa target na koleksyon para sa nasabing panahon. Pinuri ng palasyo ang liderato ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng ahensya sa collection process. Iginiit ni Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 na bilyong pisong surplus collection ng ahensya. Tiniyak naman ng Malacanang na ang bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapakikinabangan ng ordinaryong mamamayan sa pamagitan ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. 6:16. This time check